Mga kada ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang usapin tungkol sa isang panukala mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT na magre-require sa lahat ng gumagamit ng social media na i-verify muna at i-register ang kanilang accounts gamit ang kanilang mga legal na identities. Ang problema, ngayon pa lamang po ay marami na ang tumututol dito. Mga ilang tech at science groups tulad na lang po ng nangyari sa ating ito kasi nangyari na to sa ating girl kadang si Amiga, si Diana. Ginamit po ang kanyang interview sa isang spliced video na ginagamit para magbenta ng isang produkto na hindi naman niya ini-endorso, 'di ba? Wala man lang kahit pahintulot or consent. At nangyari na rin to sa iba pang mga celebrities, 'di ba? Ang tawag dito ay deep fake video na nangyari din kay Michael V. Ginamit din po ang kanyang anyo at ang kanyang boses para mag-endorse ng isang business na gumamit ng AI audio. Ito pong panukala ng DICT na ito ay naglalayong tapusin ang mga deepfakes na katulad na to or i-prevent para po samahan tayong pag-usapan ng mga legal na implikasyon patungkol dito. Kasama po natin muli si Attorney Chelsea Liao Areza. Good morning, Attorney Good Chelsea. morning, mga kada. O, Good di ba? morning. Hindi pa nagsisimula yung segment. Nagchichikahan na kami Oo. ni Attorney Chelsea. Okay, ano po ba ang okay, so I did mention that it's supposed to prevent such things like deepfakes and yung mga fake news. Tapos, paano po ba how do they intend to to put this into motion, attorney? Okay, kasi nag-release sila ng circular, CDICT, last end January. Yes. So, nakapaloob doon na i-require na yung mga users ng social media accounts to verify themselves through the use of their mobile numbers, yung mga SIM cards na naka-register under their names. Okay. So, para ngayon, ma-identify na itong tao na to gumawa ng account at itong account na ginamit niya, itong SIM card, talagang verified na kasi Nakarehistro sa kanya. Oo, kasi 'di ba we have the Oo. SIM card Registration Act na, 'di ba? So, ang objective naman malaman kung sino tong mga taong gumagamit nitong number na to. So, Okay. parang in connection to such, they are somehow proposing na magkaroon ng continuity doon naman sa social media. So yun pala yung pamamaraan nila. Yes. They're gonna tie it up with the SIM card registration. At the moment kasi limited lang to what? Passwords, 'di ba? OTP, two-factor authentication, yung gamit ng mga numbers, 'di ba? Kapag gagawa ka ng social media account. So ngayon ang intention is to extend it more, 'di ba? Na Okay. malalaman na rin na itong tao na to na gumamit ng number na to, siya talaga. Okay. Kasi when yung 'di ba, register your SIM card, hihingan ka ng ID. Correct. Ayun. So, ngayon, with this panukala, yung social media account, halimbawa yung Facebook account na ito, ay nakatie up sa SIM card registered person na ito. So, tied up na. So, sa panahon na magkakaroon tayo ng question, sino ba ang may pagmamay-ari ng social media account, ng Facebook account na ito or Instagram account na ito, matitrace na natin right away. Matitrace na supposedly Oo. kasi nga yung number na ginamit upon registration ay connected to a certain person. Okay, parang on the face of it, it sounds like a good panukala. Kasi nga, ngayon na nagiging problema natin kapag merong mga cyber libel accusations, hindi mo matrace. Sino ba ang may-ari nitong nagsabing Actually mahirap. ng libelous na ito, di ba? Oo. Actually mahirap siya when prosecuting. Oo, an kasi accused. you can have as many Facebook accounts as you want or as many Instagram accounts as you want or even X as long as you keep just generating Logging email in, addresses, creating a new diba? email, diba? Tapos signing up, diba? Okay, so Kaya kung minsan yun yung nagiging challenge how are you going to identify na itong tao na to
nakaaway mo, siya yung nag-post at siya yung may-ari ng account na yun. And then there's another problem about kung tao man siya. Kasi minsan bots Yes. ang gumagawa Oo. nito. Gumagawa ng mga isang katerbang, yung mga bots mismo ang nagbibigay ng likes, nagpapataas ng engagement. Tapos ngayon ang tingin mo, uy, popular na opinion pala ito. Nakasway ka na ngayon ng public Oo, opinion pero pag tinignan by mo, using yung mga bots. nag-like, galing saan? Oo. To a certain country. So isn't this good, attorney? What's wrong with it? Kasi may mga tumututol eh. Intention-wise, di ba, it is good. Di ba? The only problem is, magiging government overreach ba to? Meaning, is it going to be a violation of our right to privacy? Kasi it is enshrined under the Constitution, sa Bill of Rights. The government, the state should respect that, yung right natin to privacy. So that includes pati yung freedom of speech natin, di ba? To discuss matters online. Pero kapag merong threat na malalaman yung account mo, di ba? That post is affiliated to a certain person, di ba? Somehow medyo siya, challenging portion siya. Is it going to violate the Constitution or not? Ayun. But won't this at the same time encourage people to be more responsible about the things that they put on social media, attorney? Kasi katulad dati, nung tayo ay very dependent on print media or broadcast media, napakadaling malaman kung sino ang nagsulat nito. Publisher, punta ka lang, di ba? Correct. Oh, So, ayun. isn't that maybe more or less the same thing? Hindi naman tayo na problema sa privacy noon or sa freedom of expression. Bakit ngayon very tayo? Actually, guarded. More on the execution kasi minsan na yung problem, 'di ba? Saka yung pag-identify ng tao kung saan yung limitations nila, 'di ba? Before we are more careful with our statements. Pero recently, 'di ba? Medyo reckless na tayo, 'di ba, in posting. So, yun yung somehow try din na i-resolve. Therefore, this recommendation na magkaroon ng ganitong batas. The only question is, may implement ba ng ayos? Oo, ayusin yung implementation. Ngayon, oo nga. Halimbawa, meron tayong mga taong walang registered SIM o formal ID. Karaniwan, ito pa yung mga kawani. 'Di ba? Yung mga kriminal, hindi naman nagre-register ng SIM yung mga yan eh. So, ibig sabihin, hindi pa rin sila mare-register. Mga honest people lang, honest citizens lang talaga ang mababantayan. Actually, one of the challenges dito sa batas na to and with the SIM card Registration Act, 'di ba? Hindi alam kung valid yung ID. Isa. 'Di ba? Personally, I tried obviously we have our own mobile numbers, 'di ba? When I tried registering, 'di ba, wala namang validation na nangyayari kung ikaw ba talaga yung taong Yun. nandoon sa ID na yun, 'di ba? Hindi You man just upload the photo of your ID. ID number, anong type of ID? Oo, 'di Walang ba? ganon. Paano kung suki ka ng rekto? Hala. Ayun. So ngayon, may mga loopholes. Oo. 'Di ba? Ito ba ay para bang lang ba to? Aesthetic or cosmetic Hopefully that is not the Oo, objective, 'di ba? oo. Hopefully gagawin, 'di ba? Ipapasang batas in good faith. Oo, kasi it's really a quagmire. Kasi gusto natin na maitigil yung paglaganap ng deepfakes. Kung saan gumagamit ang mga tao na mga anino ng ibang tao na hindi naman nila talaga walang pahintulot for economic gain. Yes, 'di ba? 'Di ba? The intention is there. It just so happened that how are they going to execute it properly? Oo. Kasi even in the US, 'di ba? They are talagang strictly implementing the First Amendment, 'di ba? Correct. They cannot do against na dito sa mga social media platforms. They can only do so much protecting the minors, 'di ba? Yes. Pero as to protecting yung Oo.
yung Oo. ano, Yung mga or adults na. oh yes, oo. Ano, papasok ang first amendment. So, Pero I think we'll take it a step at a time. I really like what Australia did, na nilagyan niya ng age restrictions ang social media, rightly so. And then France is the same, I think. Even Singapore is doing that. So, let's start there muna, kaya. again, ano lang talaga, implementation Oo. ang challenge at the moment, 'di ba? Oo. Ayun. Kasi natatawa ko, bakit wala tayo masyadong reklamo dun sa mga verified Instagram accounts? As a matter of fact, mas type pa natin, nagbabayad ba tayo? But then, when it comes to other things, di ba? Kung pag-status yung pag-verify, yes, magbabayad pa ako. Pero when it comes to, siguro doon na para sa lahat, bigla tayong, uy, privacy, invasion, ganyan. Oo, pero kasi iba naman yung goal nung iba, 'di ba? Kung bakit gusto nila maging verified, 'di ba? Ako yun. Di ba? Kumbaga parang tumataas. Pag prestige, ayos. Pagka, protection, Oo. parang, uy, invasion It's a of question. privacy. Oo. At saka another question din kasi dyan, sino ang magsi-safekeep nung information mo, 'di ba? Oo. Ang sabi nila, ang napipisil daw ay ang MTRCB or Optical Media Board. Yun ang sabi nila. Yun ang sabi ng DICT kasi wala naman daw sila masyadong ginagawa. Pero at the moment, ano pa naman siya? Circular pa lang siya. Oo. Yung So sa SIM there's a card- lot more that needs, a lot more discussions that Marami-raming need to take bigas place. pa ang kailangan kainin. Ang SIM Card Registration Act kailangang maging batas Oo. bago na implemento. Yun na nga. Paano ba natin, ito na nga attorney, ikaw na nga lang mag-solve. Paano ba natin mababalanse ang online accountability at ang karapatan sa privacy at freedom of expression? Sige, ikaw na nga lang. On my end kasi, kahit anong protection ang gawin mo, if the people is not too educated, 'di ba? Hindi masosolve agad yung problema, 'di ba? At the moment, yung SIM Card Registration Act, 'di ba? Lahat tayo nakapag-register na for sure. Pero pag dumaan ka sa certain area, nandiyan pa rin may spam pa rin, spam messages sa papasok. May tatawag pa rin sa'yo randomly asking for the CVV of your card, 'di ba? So, ngayon, nandiyan pa rin, 'di ba? May mga recipients pa rin, may mga victims pa din. Pero kung magiging more educated ang tao, we are going to be pushing for yung knowledge kung ano ang mga dapat iwasan o mukhang fake yan, huwag ka maniwala dyan. Then, baka hindi na natin kailangan umabot na mag-i-implement ng bagong Government batas. controls. Yes. Tama. Kaya kailangan lagi po tayong magstay updated tayo. Let's be part of the discourse para naman at maging responsible na tayo. Let's self-police. 'Di ba? At saka maging mapanuri, mapagmatsyag para hindi tayo naloloko. Kaya gagawin natin 'yan. How to spot AI fakes. Oo, pero Gusto ko pero, yan. pero mahirap na slide, no? Oo Minsan nga, alam mo kung sino Oo. nagsasabi sa akin na AI, ang mga pinapanood ko, yung mga anak ko. Mabuti pa sila. Minsan I'm gonna be like, uy, ang cute naman itong asong to. Look at what he can do. Mom, it's a fake. Pero somehow malalaman mo eh. Oo nga, mabuti Oo. pa sila. Kaya Oo. huwag tayong maging katulad ko. Minsan 6 yung daliri, 7 yung daliri, bigla nawawala yung kamay. Or Mga ganun nawawala ba? yung mga passerby. Oo, Ganon. nagbabago environment. Tama. Ayun. Naku, napakaganda nitong usapan na to. Hindi pa to tapos. It's just the beginning. Kaya maraming salamat, Attorney Chelsea. And please remind us again about how to get in touch with you for any legal concerns whatsoever. Okay, just visit our page, carizalaw.com and our Facebook, carizalaw. Ayun. I'm Attorney Chelsea Liao Ariza. Attorney Chelsea, maraming salamat po. At mga kada, sa panahon po kung saan malaking bahagi ng ating buhay ang social media, mahalagang pag-isipan kung paano natin mapapanatili ang kaligtasan sa online spaces nang hindi sinasakripisyo ang ating privacy at freedom of expression. Ang usapin ng identity verification ay paalala na habang lumalakas ang teknolohiya, kailangan ding mas maging maingat at responsible ang paggamit natin dito.
Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25.